Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka linman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, ang bida natin ay hindi literal na Libra. Okay, kundi kakilala na malapit sa Libra. Okay? So, pwede ito yung partner nyo, crush, ex, kapatid, magulang, kaibigan, ka-workmate, etc. Ngayon, babae ito babae yung kakilala. Okay? Ano kaya itong The Fool? King of Swords. So, may dalawang tao. Ano? The Fool? Ang duman. Kasi ang dating gusto ng bida natin. So again, dito yung literal na Libra ha, kundi yung kakilala ng Libra. Ang gusto niyang mangyari ay magkaroon ng new beginning sa kanyang ex. Kaya lang kasi nandito yung Hanged Woman, so more like malabo. Although yun gusto niya, kaya lang malabo. Or hindi pa panahon. Alin man sa dalawa. Malabo or hindi pa panahon para dito sa new beginning na The Fool. Kahit yung outcome to of Swords, ito ay may kinalaman sa no contact, confusion. So, yun. Wala walang magandang outcome dun sa gusto mangyari ng kakilala ng Libra na babae na reconciliation sa ex. Anyways, since di naman Libra mismo yung bida, wag na nating lagyan ng clarification, diba? Wag na natin lagyan ng clue. Ngayon, mabilis ng reading natin. Since mabilis ang reading, gagamit ako ng ibang deck. Pero sa case na to, may kodigo. Okay? Bihira ako naman gamitin to. Ang maganda lang kasi may reverse. Diba? Tulad nito. May reverse na cards. Kasi hindi ako nagbabasa ng reverse. Dahil lalo kong nalilito. Okay? So, dito sa deck na to, may reverse for a change. Since may kodigo naman
The full ulit. Magkarugtong to. Basta may umulit na card. Karugtong yan. Ano kaya nangyari dito? Nagdugtong yung kwento. Kanina ito yung umpisa. The full. Ang ending ngayon, the full pa rin. First and last, the full. So, since nagdugtong, hindi pa ending yun. Yung two of swords natin kanina. So, more like, at first, malabo nga at confusion card din yun. Saka no contact. Ngayon, nandito tong page. Meron pala tayong page of cups. Kaya lang baliktad. Maganda to. Nandito yung the sun. Ito nga yung the full. Pero tayo pa rin siya, di ba? So, dito sa baliktad na page of cups, may kasi may misunderstanding or relationship issues dito. Kaya pumasok yung hanged man kanina. Hanged woman. Na may kinalaman sa illusion, trial, suspension, sacrifice, solitude. Tapos ang outcome nga dun sa huli ay two of swords na may kinalaman sa duality, confusion, no contact, indecision, difficult choice. Ngayon, ang maganda dito, since nauna to, nandito ang the sun. Pumangalwa siya yung the sun bago to, 'di ba? Kaysa yung baliktad sila. So kung may relationship issues dito, kasi may someone na immature, ayun nakalagay yung immature, irrational, oversensitive, selfish. Kung may ganyan mang case, masusunog yung negativity dito. Masusunog ng the sun. So, from negative, mata-transform sa positive. Ngayon, since nandito nga yung the sun, ito na yung magiging pinaka-outcome. Okay? Yung final outcome. Kasi kanina, nag-end tayo sa two of swords, di ba? Kaya lang di pala siya yung pinaka-ending. Kasi nga nagtuloy yung kwento. And yung beginning pa rin to, o chance. So, who knows? Baka may chance pa. Kasi again, yung beginning to, itong the full natin, new journey, potential, sabi dito. So, tingin ko may chance pa na mag-reconnect sila. Hindi ko pa nga lang masabi kung pwede yung reconciliation na sila ulit. Pero, tingin ko may chance pa na mag-usap sila ulit. O mag-reconnect. Pero again, di pa reconciliation to.
At least may improvement, 'di ba? Kaysa yung kanina no contact. At first lang 'yon. Okay? Pero bandang huli ito, dumating ulit kasi yung the full na may chance pa o possibility ng reconnection. Kasi ano to Uranus. So pag ganong Uranus, may tendency na ma-shock, ma-surprise. So ganun yung naging ending. Na-shock, na surprise. Yung bida kasi possible pa pala yung reconnection. Sa kabila ng love issues na nangyari sa past. Nagtuloy lang yung kwento Ngayon, mag-iiba ulit tayo ng deck. Ito, ibang senaryo na talaga. Hindi na to magkarugtong sa kanina. Prigione. Pensiero. Well, yung combination kasi ano siya parang depression or unable to decide. Kasi may nagdilimita dito, ito nag-iisip. So more like the indecision. Tungkol saan kaya to? Parang may gustong mangyari, kaya lang pwede rin may kinalaman to sa procrastination bukod sa indecision. Maraming pwedeng case. Isa na dyan yung pag-shift. Shift ng course. Shift ng career. Na para bang hindi pa makapag-desisyon tungkol dito nga sa pag-shift ng course or pagpalit ng career. Ngayon, ibang senaryo. Sabihin natin may kinalaman to sa reconciliation. May someone na hindi pa makapag-decide sa topic ng reconciliation na para bang nag-o-observe pa siya sa ngayon kung anong gagawin. So in short, sa topic ng reconciliation, may someone na undecided pa. Okay, whether relasyon to, friendship, family dispute, basta ganun. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero mukhang magkakaroon ng misunderstanding ang iba sa inyo or literal na arguments, quarreling, na para bang mahirap magdesisyon sa topic ng reconciliation. So yun yung ibang senaryo. El Amante. Pero babae to.
El amiga. Teka. El amante, el amiga. So, ang dating sa akin, baka ma-fall in love ang iba sa inyo. Pero, ano kasi to, LGBTQ, more like woman to woman. Connection or relationship. Kakadevelopan sila, babae sa babae. O mapo-fall in love sa babae, pero magkapareha silang babae. Teka, iisipin ko pa ano pang ibang senaryo dito. Pwede rin namang kundi siya may kinalaman sa relasyon na woman to woman. Ano yan? Yung tendency na ma-fall in love sila sa isa't isa. Kung di ganoon, di sabihin natin may tutulong in times of crisis, probably babae, regardless kung anong gender ng iba sa inyo. More like ang tutulong ay babae. Pwede rin may mag-aalok ng trabaho sa iba sa inyo, more like babae yung mag-aalok. Or pwede rin tong business partner, new business partner, or may tendency. So again, babae. Ngayon, ibang case, baka umattend ang iba sa inyo ng engagement or wedding ng babaeng kakilala nyo. Yun na lang. Ano may isipin? Ayun. Iba ulit scenario. Amore. So, amore, I love. Ito, merkante. Ito naman, love sa pagitan ng magka-workmate. Or may in love ang iba sa inyo sa business man. O baka ma-fall in love ang businessman sa iba sa inyo, kasi pwede rin siyang vice versa eh. Pero ito lalaki to eh. Ito love. So again, whether yung lalaking Libra, yung mapo-fall in love na businessman or employer. Or kung babae yung nanonood, edi yun. Baka ma-fall in love sa kanila ay businessman, employer, boss, someone na financially stable, or nagtatrabaho sa bangko, or sabihin na lang natin may trabaho na lang. In general, maganda yon, di ba? May trabaho kaysa tambay. So, kung may trabaho, edi lalaki may trabaho, mapo-fall in love. Or kung babae nanonood, edi ang mapo-fall in love sa kanya ay lalaki may trabaho.
Pwede rin ganoon. Or energy, ha? Gawin na lang natin energy. Masculine at feminine energy. Kasi nga maraming gender sa panahon ngayon. Para lahat ay makarelate. Anyways, last spread na to bago tayo pumunta sa last deck. Doon ang Maritata, may Sayere. So eto, sa case na to, babae naman to. Babaeng may anak na. Kita nyo naman, may anak siya. So, nanay. O asawa. Asawang babae. Or nanay. Siya yung tatamaan ng reading na to. Whether kayo mismo to or ito yung person nyo. Basta makikilala nyo siya sa pamamagitan ng description at ang description ay nanay na siya or may asawa na. Regardless kung kasal o hindi. May matatanggap siyang mensahe Kasi may mensahe tayo dito. Ito ay card ng message or communication. So, may matatanggap siyang information. Ano kaya yun? Or gossip? Basta news. May importanteng mensaheng paparating siguro. Sige, i-clarify natin to. Nako, bato. So, may clouds tayo, ano? Tapos, mouse. Mice dapat yan, isa lang siya, hindi mouse. Mukhang di maganda yung laman ng mensahe, kasi, may clouds tayo. Saka mouse. More like, rumor to. Rumor regarding love. So, papasok din yung gossip na may kinalaman sa partner. Whether cheating ba yan or may gagawing kalokohan yung partner. Oh my God. Pwede rin tong may kinalaman sa ex niya na nag-cheat sa kanya. Baka all of a sudden bigla magparamdam. Ngayon, ibang case, mukhang mag-aaway sila ng partner. Kasi may mouse dito. Sabagay, dalawang negative card kasi to. Pero malaki chance na magbubungangaan silang dalawa or may someone na obsessed na pwedeng mag-cause ng depression kasi nakakasakal. Or sabihin natin kung di man ganoon ay pwede rin
ang laman ng mensahe ay all about bad news or hidden problems. Grabe naman kung theft, pero hindi maalis yon. Possible sa iba sa inyo. Yun nga lang, pag theft, hindi natin masabi kung pera bang ninakaw or karelasyon, my goodness. Or ang laman ng mensahe ay nanlalamig na yung partner or ginost siya. Oh my goodness. Anyways, so specific yung detalye. Doon lang siya tatama sa babaeng may asawa, regardless kung kasal or hindi, may anak o wala, basta may asawa or nanay, kasi may mga bata dito. So nag-live in, pwede. Doon lang siya tatama. So para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi, or para sa kakilala nyo, yun yung description. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Dali lang namang intindihin to dahil basic English lang. So sabi, 1111 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. Ano to? Indication. Watch for signs that lead you to true love. At ang huli, boundary. Having sensible boundaries is important. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.